Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, James chapter 1 verses 17 hanggang 18. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. The integrity of our good Father. So napakahalaga na maunawaan natin na ang integrity ng ating Diyos Ama nakasalalay sa kanyang salita. Alam niyo po ang pagkakaiba po ng totoong Christianity sa ibang pananampalataya. Tayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ano po? Kasi napakahalaga po ng salita ng Diyos. So sa ating mga nakaraang pag-aaral, naintindihan natin na ang Diyos pala ay isang Ama. Ngayon, ang salita po ay nakasalalay po sa integrity mismo ng ating Diyos Ama. Kung ano yung kanyang sinabi sa kanya pong mga salita, yun po siya. Kaya yun po ang gustong tukuyin po nitong teksto na ating tinatalakay today. Na ang Diyos hindi siya pabago-bago or nagpapakita ng bahagya man lang na pagbabago. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, niloob niya na tayo kanyang maging anak. So, ano ang foundation natin sa buhay na ito? Na matibay para lagi tayong stable at secure. Walang iba kundi yung sinabi ng Ama. So, malinaw po, even sa Malakay chapter 3, verse 6, ang sabi, I am the Lord, I change not. Hindi ako nagbabago, sabi niya. At sa Numbers 23, verse 19, ang sabi sa English Bible, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So malinaw po. Sinasabi rito na ang Diyos hindi katulad ng tao. Ano po? Ang tao nagsisinungaling. Ang tao pabago-bago ang isip. Ano po? Ang Diyos kung ano yung sinabi niya, siyang kanyang gagawin. At kung ano yung kanyang ipinangako, kanya pong tutuparin. Ano po? Kaya malinaw po, the reason we believe the Word of God because of the Father's integrity. Ano po? Nakasalalay po sa integridad ng Ama. Ano po? Yung salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan. Of course, alam natin na inerrant ang scriptures. Ano po? Hindi nagkakamali ang scriptures. Pero more than that, kaya tayo naniniwala sa kanyang salita o sa salita ng Diyos kasi salita mismo ito ng ating Ama na nasa langit. Hindi pa bago-bago yung kanyang kalikasan. Hindi pa bago-bago yung kanyang sinabi. Pagka sinabi dito na God is good, sabi nga, mabuti ang Diyos, lahat ng mabubuting bagay, kaloob, ibinibigay niya sa atin, ganun siya talaga. Ano po? Good siya talaga, ika nga. Hindi siya good ngayon, bukas bad siya. Ano po? At wala rin siyang sumpong. Ano po? Na katulad ng tao, sumpungin. Ano po? Hindi ganun ang Diyos. Hindi pa bago-bago po yung kanyang nature. Ngayon, sino ang pabago-bago? Malinaw naman sa Bible, ang tao po ang pabago-bago ang isip. Most of the time, kaya hindi tayo tumatanggap mula sa Panginoon dahil pabago-bago po ang ating isip. At naniniwala tayo sa kasinungalingan ni Satanas na dinadaya tayo para sabihin natin hindi mabuti ang Diyos. Ano po, pero ang greatest weapon natin sa mundong ito, ano po, ay ang Word of God. Kaya yan inaatake ni Satanas araw-araw eh. Sabihin niya, ay hindi mabuti ang Diyos. Tignan mo, hindi sinagot ang iyong panalangin. O tignan mo nangyayari ngayon sa buhay mo. The moment na nag-alinlangan ka na kapatid, wala na. Doon na nagbabagong iyong isipan. At sabi sa James chapter 1 verse 6, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
At ang sabi sa verses 7 and 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, nasa atin pala kadalasan ang problema, mga kapatid. Ano po, yung pabago-bago yung ating isip dahil sa mga pag-aalinlangan, ano po, na nagmumula sa kasinungalingan ni Satanas. Kaya lagi niyong tatandaan, ano si Satanas, lagi niya kayong pagdududahin patungkol sa kabutihan ng Diyos. So ano yung dapat nating gawin? I-base natin yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos, sa salita ng ating Ama. Huwag sa emosyon, huwag sa pakiramdam, huwag sa sitwasyon o sa mga pangyayaring nagaganap sa iyong buhay. Pabago-bago yan. Tandaan mo kapatid, pabago-bago yung emosyon, yung mga sitwasyon mo, pabago-bago lahat yan. Ano po, ang hindi lamang nagbabago ay ang salita ng Diyos. Pangalawa, you must trust the goodness of the Father. Ano po, hindi siya nagbabago. Lagi mong sasabihin kahit ano ang iyong nararanasan sa buhay, mabuti ang Diyos. Kaya nga ako, favorite ko po yung kantang God is good all the time. So, hindi pa bago-bago ang Diyos, kapatid. Tandaan mo, kung mabuti siya noon, mabuti pa rin siya hanggang ngayon. Panghawakan mo yung kapatid. Dahil sinabi ng kanyang salita na siya ay mabuti. Panghuli, lagi mong sasabihin sa sarili mo na secured na ang future mo. Sigurado na ang iyong kinabukasan. Bakit? Kasi ang may hawak ng iyong kinabukasan ay ang Diyos na hindi pabago-bago. Ito po. Kaya tayo mga Christian, dapat po ang pananaw natin sa future, hindi tayo nag-aalinlangan. Naintindihan nyo na kung bakit sinabi ng Panginoon, yung wag mong ikabahala ang araw ng bukas. Kasi siya ang may hawak ng ating kinabukasan. So, napakagandang katotohanan po, no? Makukuha lamang po natin yung totoong kasiguruhan sa buhay na ito kapag nagtitiwala po tayo sa integrity ng ating Diyos na mabuti. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At pinanghahawakan namin ngayon, O Diyos, na Ikaw ay hindi pabago-bago. Kung ano yung ipinangako mo noon, ay siya mong gagawin maging sa panahon namin ngayon. At naniniwala kami sa iyong salita, nagtitiwala kami sa iyong kabutihan dahil hindi ka pa bago-bago. At naniniwala kami na sigurado ang aming kinabukasan dahil ikaw ang may hawak nito. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.